Ito guys, update tayo mo sa Kinpao Ganap for today guys. Ang topic natin for today guys ay bago pumasok sila Paolo Avellino at Kim Chiu sa showbiz, paano sila nagsimula bilang artista? Ito po guys, bago pumasok si Paolo, bago pumasok sa industriya ng showbiz, sina Paolo at saka si Kim Chiu guys ay namumuhay ng normal at simpleng buhay bilang mga estudyante sa probinsya. Parehong nagsimula sa pamamagitan ng pagsali sa mga sikat na reality television talent search noong taong 2026. Ito kay Paolo guys, kay Paolo muna tayo. Paolo Avellino, buhay bago mag-showbiz. Lugar na pinanganak at lumaki sa Baguio siya. Oo, tama yan guys. Ipinanganak si Paolo Avellino noong May 13, 1988 at lumaki sa Baguio City. Ang kanyang buhay sa probinsya ang umugot sa kanyang simpleng personalidad bago siya tinuyang lumuwas ng Maynila para mag-artista. Kung gusto mo pang palawakin ang tungkol sa kanyang buhay sa Baguio, maaari natin ibahagi ang tungkol dito guys. Estilo ng pamumuhay guys. Namuhay siya ng isang tahimik at laid-back na buhay. Si Paolo mismo ang nagkwento na bago sa sumikat, ang buhay niya sa Baguio ay napakatahimik at malayo sa ingay ng showbiz. Dahil sa mga malalamig na klima at payapang kapaligiran sa Baguio guys, nasanay siya sa isang laid-back lifestyle na kung saan ay hilig niya ang mag-relax at mapalipas ng oras kasama ang pamilya at mga kaibigan sa kanilang komunidad. Ang pagiging pribado at kalmado na nakuha niya sa pamumuhay nito ang isa sa mga dahilan kung bakit kilala pa rin siya ngayon bilang isang seryoso, misteryoso at pribadong tao pagdating sa kanyang personal na buhay. Gawain guys, karaniwang estudyante na maagang gumigising para pumasok sa paaralan. Nakikipagkita sa mga kaibigan tuwing katapusan ng linggo para mag-chill. Tumpak yan guys, katulad ng sinabi mo, si Paolo Avellino ay namumuhay bilang isang tipikal na estudyanteng taga Baguio bago siya sumikat. Ang kanya pang araw-araw na gawain noon ay umiikot lamang sa pagising ng maaga. Pagkising ng maaga para pumasok sa klase, pag-aaral at pagre-relax kasama ang kanyang mga kaibigan tuwing Sabado at Linggo sa mga kilalang pasyalan doon, tulad ng Station Road at Burnham Park guys. Mga simpleng na karanasan niya ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng kultura ng pagpapahalaga sa privacy. Nadala-dala pa rin niya hanggang ngayon kahit isa na siya sa pinakasikat na aktor sa bansa. Yan po guys, grabe talaga yung katahimikan ni Paolo. Edukasyon guys, nag-aral siya sa St. Louis University sa Baguio. Kumuha siya ng kursong Entrepreneurial Management bago ito pansamantalang itigil para mag-artista. Tama guys, nag-aral na siya ng Entrepreneurial Management sa St. Louis University, SLU guys, na isa sa mga pinakasikat na pamantasan sa Baguio City, na magsimula siyang makakuha ng commercial model project at tuluyang makapasok sa Starstruck noong 2006. Kinakailangan niyang unahin ang kanyang karera sa Maynila, kaya pansamantalan niyang itinigil ang kanyang pag-aaral. Kahit hindi siya nakatapos ng kursong ito noon, ang kanyang background sa negosyo ay nagagamit niya pa rin sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, kilala rin si Paolo bilang isang investor at co-founder ng ilang tech at gaming startups sa Pilipinas.
Ayan po guys si Paulo. Paano nagsimula bilang artista at pagpuklas ng talent agent? Unang napansin si Paulo na mga talent agent na nagbakasyon sa Baguio. Kumuha sila ng kanyang VTR profile na naging dahilan upang gumawa siya sa Maynila para sa mga commercial shoots. Eksakto guys, ang pagpabakasyon ng mga talent scout sa Baguio ang nagsilbing tunay para mabago ang takbo ng kanyang buhay. Matapos makuha ang kanyang VTR profile, dumaan siya sa mga audition at nagsimulang lumabas sa print at television commercial sa Maynila. Ang karanasang ito ay pagiging commercial model ang nabigay sa kanya ng punong kaalaman sa harap ng kamera. Ang exposure na ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na subukan ang mas malaking oportunidad sa television. Ayan po guys, reality show audition guys. Inimok siya ng kanyang ahente na mag-audition sa isang reality search. Tumpak guys, dahil sa udyot ng kanyang ahente, sumabak siya sa audition ng Starstruck Session Season 4 noong 2006 na siyang pinakasikat na artista search sa bansa noon. Ang desisyong ito ang formal na nagbukas ng pinto para sa kanya sa industriya ng telebisyon. Mayong narito na po ang bahagi na ito, ang kwento maaari nating tilakayin. Ayan po guys, Starstruck 2006 guys. Opisyal siyang pumasok sa showbiz nang sumali siya sa Starstruck Season 4 sa GMA Network. Bagamat hindi niya napanalunan ang kompetisyon, binigyan siya ito ng pagkakataon na pumirma ng kontrata at magsimula sa mga supporting roles. Eksakto guys, kahit hindi nakuha ni Pau Nongte dito ng Ultimate Survivor, napanalunan ni Aljura Brenica at Jewel Masque noon ang kanyang potential ay hindi pinalampas ng GMA Network. Ang pagpirma niya ng kontrata ay nagbigay daan sa mga supportive role sa mga serye tulad ng Jaudo, Pulis Pangkalawakan, Nuna Mistika at Stairway to Heaven. Ang mga proyekto ito ang nagsilbing training ground niya bago siya tuluyang lumipat sa ABS-CBN noong 2011, kung saan mas lalong nakilala ang kanyang husay sa pag-arte. Iyan po guys, ayan na. Ngayon na kumpleto na natin ang pagrepaso sa pagsisimula ni Paulo Avellino. Maaari naman natin balikan ang simula ng kanyang on-screen partner, ang naging buhay ni Kim Chiu bago mag-showbiz sa Cebu. Yan po guys, ito na tayo. Lumaki siya sa Cebu guys. Tama, lumaki si Kim Chiu sa Cebu City kung saan siya ay nag-aral at namuhay. Siya ay nag-aral at namuhay ng simple bago ang kanyang pagsikat. Dahil sa kanyang background sa Cebu guys ay marami at mataas siyang magsalita ng Bisaya o Cebuana na madalas siyang nagagamit sa mga vlog niya guys. Interview at ang pagiging artista ni Kim Chiu guys ay maraming mga netizen sa kanya. Yan po guys. At maging sa ilang sa mga naging karakter niya sa mga television guys. Ang kanyang mga vlog din guys na iyan po. Ang kanyang buhay sa Cebu ay naging pundasyon ng kanyang pagiging matatag. Siyempre kung matatag ka guys ay alam mo yan. Alam mo yung karakter mo. Ang kanyang pagiging matatag bago siya tuluyang bumuwas ng Maynila para sa Pinoy Big Brother. Yan po guys. Estilo ng pamumuhay guys
Simpleng ngunit puno ng hamon ng kanyang kabataan. Hinarap ang kanyang pamilya, ang ilang mga personal at pinansyal na pagsubok. Tumpak ko yan guys, ang kabataan ni Kim Jun sa Cebu ay hindi naging madali dahil sa matitinding pagsubok sa pamilya at kakapusan sa pananalapi. Noong bata pa siya guys, nagiwalay ang kanyang mga magulang. Kaya naman siya at ang kanyang mga kapatid ay lumaki at itinabuyod ang kanilang lola sa panig na kanyang ama. Dahil sa kanyang sitwasyon guys, madalas silang lumipat ng tirahan at maaagang namulat si Kim sa hirap ng buhay na siya'y nagpatibay sa kanyang determinasyon na sumikat. Ayan po guys. Gawain. Nakatuon ang kanyang pansin sa pag-aaral. Palaging pinagdarasal ang batang Kim ang makakuha ng magandang marka at magkaroon ng sariling buhay o bahay para sa kanyang pamilya. Eksakto guys, sa kabila ng mga pinansyal na problema, nananatiling nakatutok si Kim sa kanyang pag-aaral sa Charis School sa Cebu. Ang kanyang mga simpleng pangarap noon na nagkaroon ng mataas na marka at permanenteng bahay para sa kanyang pamilya ang naging lakas niya sa bawat panalangin. Ang matinding determinasyon na ito ang nagtulak sa kanya na subukan ng swerte sa showbiz upang matulungan ang kanyang lola at mga kapatid. Ngayon guys ay narito ang kanyang motibasyon. Maaari nating talakayin ang kanyang pagsali at karanasan sa Pinoy Big Brother PBB Teen Edition 1 noong 2006. Kung paano siya natupad ang pangarap na buhay para sa kanyang pamilya matapos manalo. Kanya naging unang serye na sana maulit muli paglabas ng PBB House. Aling bahagi ang kwento ang nais mo susunod natin pag-usapan? Pwede nyo i-comment dyan sa baba natin para papag-usapan natin guys. Ito na. Punta tayo sa another topic guys. Paano nagsimula bilang artista at Pinoy Big Brother noong 2006? Sumikat si Kim nang mapili siyang maging isa sa mga housemate para sa kauna-unahang Pinoy Big Brother Teen Edition sa ABS-CBN. Tama guys, noong 2006, napili si Kim mula sa libu-libong nag-audition sa Cebu para pumasok sa kauna-unahang Pinoy Big Brother Teen Edition. Sa loob ng bahay ni Kuya, mabilis siyang minahal ng mga nanonood dahil sa kanyang pagiging mahihaing chinitager na may positibong pananaw sa buhay sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan. Ang PBB ang naging pinakamalaking turning point na kanyang buhay na nag-ahon sa kanyang pamilya sa kahirapan. Kung nais mo ipatuloy ang kanyang karera, maaari din natin talakayin ang kanyang pagiging big winner ng PBB Teen Edition guys. Ang pagbuo sa sikat na Kimeral Love Team kasama si Gerald Anderson sa loob ng bahay. Ang kanilang bagong proyekto ni Pauno Kim Pao ngayong taon, pwede nyo lang po i-comment din sa baba kung alin po yung gusto nyong tapikin natin. Big winner. Dahil sa kanyang natural na karisma at bubbly personality, ibinoto siya ng publiko at itinanghal na big winner ng edisyong iyon. Eksakto noong June 2006, gumawa ng kasaysayan si Kim Cho na hinahirangin siyang kauna-unahang big winner ng Pinoy Big Brother Teen Edition, kung saan ay nakakuha siya ng 44.44% na kabuuang grupo ng publiko. Ang kanyang tagumpay ay nagdala sa kanya mga premyong tulad ng bagong bahay at lupa, kotse
at cash prize na agad niyang ginamit para matulungan ang kanyang pamilya. Dahil sa pananong ito, automatiko siyang binigyan ng ABS-CBN na mga paunahing papel sa telebisyon na naglunsad sa kanya bilang isa sa mga pinakasikat na actress ng kanyang henerasyon. Ngayon guys ay nakompleto na natin ang kwento ng kanilang pagsisimula. Maaari din natin talakayin ang kanilang mga sikat na Kim Pao Love Team at ang mga teleserya, Ilukula, Mapusi kung saan ay sinambak kasama. Ang mga kasalukuyang proyekto ang ni Kim Chu at saka si Paolo ngayong 2026. Ang iba pa mga acting award at parangal na nakamit nila sa kanilang karera guys. Aling paksang nais mong susunod natin pag-usapan ng guys, pwede kayo lang mag-comment down below dyan guys at pag-usapan po natin. Sunod na topic natin guys is Love Team at Breakthrough. Ang tagumpay sa PBB guys ang nagbukas ng pinto sa kanya upang maging bida sa mga teleserye. Agad siyang pinareha kay Gerald Anderson na nagbunga ng sikat na Emerald Love Team at nagmarka ang kanyang pagkarte sa patok na seryeng Sana Maulit Muli noong 2007. Tungtap yan guys ang seryeng Sana Maulit Muli noong 2007 ang nagpatunay na hindi lamang basta reality star si Kim Chu, hindi isa rin siyang mahusay na actress dahil sa tagumpay ng Emerald Love Team. Nasundan pa ito ng marami pang tumatok na teleserye tulad ng My Turn noong 2008 at Tayong Dalawa noong 2009. Ngayong taon guys, ang takbo ng kanilang mga karera ay muling nakasalubong sa isang napakalaking phenomenon sa telebisyon at pelikula. Kung nais mong papatunay ang kanilang kwento guys, ay maaari natin talakayin yan. At bago natin tapusin ng ating updates about sa Kim Pao guys, ay shout out muna tayo sa mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa ating updates on YouTube channel. For more updates about sa Kim Pao guys, please follow us.